Nagkakagulo na sa isla at dahil maliit lang ang lugar na iyon ay parang virus na mabilis kumalat ang balitang may mayamang nobyo si Lana. Aling Esther, nasaan po si Lana? Tanong ng kanilang kapitbahay na napadaan lang. Nandun sa dalampasigan, nag-vlog-vlog na naman. Bakit? Anito habang nagsasampay ng kanilang mga damit. Totoo po bang may boyfriend na si Lana? Kasi po usap-usapan po ngayon sa Facebook. Ano? Hindi ko alam yan. Pero sige, itatanong ko sa kanya. Salamat ha. Hindi naman kasi siya mahilig gumamit ng cellphone at kung meron man siyang ganon ay pang-call and text lang. Binilisan niya ang pagsasampay at agad na pinuntahan ang dalaga. High tide na kaya sobrang ganda ng view and as promised sa kanyang mga followers na kapag mataas ang tubig ay papakita niya ito. Ngunit gaya ng ginawa ni Leandro ay bigla ring humarang sa kamera si Esther. Napabalikwas si Lana dahil sa seryosong mukha ng kanyang ina. Inay naman, ginulat niyo naman po ako. Ako nga rin eh. Gulat na gulat ako nung nalaman ko may jowa ka na raw. Sino ba kasi yon? Totoo ba? Nakapamaywang na bulyaw ni Esther. At naniwala naman po kayo sa mga sabi-sabi? Abay kumakalat na raw sa social media po. Sa Facebook. Opo. Kumalat po kasi gumawa sila ng kwento na boyfriend ko raw yung lalaking may-ari ng fishing supply na pinuntahan natin kahapon. Na ang ginawa po ay humarang sa aking kamera at sinaway ako. Gaya po ng ginawa ninyo sa akin ngayon. Kalmadong sabi niya pero nandidilat ang mga mata. Tila pinipigilan niya ang sarili na mainis sa kanyang inay. Kung ganon, bakit hindi mo naman tinanggal yung pagmumukha ng lalaking yon? Pinag-isipan ko po yun kagabi, inay. Pero okay na din yun. At least may bago silang mukhang nakikita sa vlog ko. Ngumingisik ka pa dyan. Sabihin mo na lang na hindi yun totoo. Ipaliwanag mo sa kanila yung tunay na nangyari. Nakakahiya ka? Pinag-uusapan ka ng mga kapitbahay natin. Nay, kalma. Relax. Alam niyo po ba na mas lalo akong sumikat ngayon dahil lang doon? Ewan ko sa'yo, Lana. Kanino ka ba kasi nagmana? Kanino pa nga ba? Di sa inyo po ni Itay. Tila nag-iba ang timpla ng mukha ni Esther sa sinabing iyon ni Lana. Yung galit niya ay napalitan ng lungkot. Maya-maya pa iniwan na niya ang anak sa dalampasigan. Magluluto pa kasi siya para sa kanilang pananghalian. Binilisan ni Leandro ang takbo ng kanilang bangka na animoy may bangkarerang nagaganap. Sa sobrang bilis ay napakapit tuloy si Jeric. Pare, let me remind you na wala tayong life jacket. Sigaw ni Jeric. Hindi kasi sila magkarinigan kaya kinakailangan nilang sumigaw upang marinig ang isa't isa. Pero walang pakialam ang binata at mas lalo pa nga niya itong binilisan. Humanda sa akin yung babaeng yun. Ang kapal naman ang mukha niyong isama ako sa lintik na vlog niya na yun. Naku, kung ako nun pare, hindi ako magagalit. Lalo na kung single ako. Tsaka single ka naman, di ba? Gago, single o hindi, kahit sinong tao magagalit kapag ipinost ng ibang tao yung mukha niya sa social media nang walang paalam. Okay, fine. Pero huwag naman sanang umabot sa point na magpapakamatay tayo ng dahil lang doon. Huwag mo namang masyadong bilisan. Magkaka-hypertension ako sa'yo eh. At mga ilang sandali ay tanaw na nila ang isla. Medyo malapit na sila. Ngunit tila may matang lawin itong si Leandro at nakilala kaagad nito si Lana. There she is! Pare, saan? Pero ikaw lang lumapit ha. Problema niyo yan eh. OMG! Look at that guys! Sobrang ganda talaga. Hindi nakakasawa itong lugar namin. Kaya ano pang hinihintay niyo? Punta na kayo dito sa Isla Marina. Nandito na ako. Ang bilis naman. Mabilis ang sagot ni Lana. Hanggang sa na-realize niyang may ibang tao pala sa paligid. At nang paglingon niya ay napaatras siya. Talagang nasurpresa siya ng husto sa pagdating ng binata. Bagamat inaasahan niyang mangyayari ito, ay hindi naman niya akalain na agad-agad siyang kumprontahin ni Leandro. Pinalakpakan siya ni Leandro nang may halong inis sa mukha nito. Wow! Bravo! Alive na alive mag-vlog ah, as if nothing happened. Kinakabahan si Lana. Napalunok siya pero hinarap pa rin niya ng taas noo ang binata, as if hindi siya guilty. And so, kasalanan mo din naman yun eh. Humarang-harang ka kasi. Tila siya pa itong galit. Then why don't you remove my face? Alam mo ikaw, ang arte mo masyado. Yung iba gustong-gustong mapasama sa vlog ko. Samantalang ikaw na wala man lang ka-effort, marami pang sinasabi. Ani Lana na palakad-lakad sa paligid. Sinundan naman siya ni Leandro na mas lalong uminit ang ulo. Okay. Pasensya ka na ha. I'm a private person kasi eh. I am a businessman at hindi ako papayag na makaladkad o madungisan ang pangalan ko. At wala akong pake kung gaano ka pa kasikat. And I don't wanna be part of your social media life. Never. Well, sorry. Nangyari na ang nangyari. And there's nothing I can do to make things right. Kaya pwede ba? Just let it be. Ngumingiting wika ni Lana. Nakangiting nanggigigil sa kanya si Leandro. Sa isip niya ay kung hindi lang babae itong kaharap niya, ay kanina pa niya ito sinakal hanggang sa mawala ng hininga.
Samantalang nakaupong nakatingin lamang sa kanila si Jeric sa may duyan sa labas ng bahay nila Lana. Hindi alam ng binata na bahay pala iyon ng dalagang inaaway ng kanyang kaibigan. Islaw, tawagin mo nga si Lana doon at nang makakain na tayo. Sige po, inay. At paglabas ni Islaw ay nakita niya ang lalaking dayo na nakaupo sa kanilang duyan. Tanaw rin niyang may kausap na lalaki si Lana sa dalampasigan na tila may pinagtatalunan ng dalawa. Sino po kayo? Tanong ni Islaw. Ako po si Jeric, kaibigan ni Leandro, yung kausap po ni Lana. Kaya naman dali-dali siyang bumalik sa loob at tinawag ang kanyang inay at itay. Ano nangyayari, Esther? Sino yung kasama ni Lana? Tsaka bakit po parang nag-aaway sila? Dagdag pa ni Islaw. Maya-maya pa lumapit sa kanila si Jeric. Magandang tanghali po. Kayo po ba ang pamilya ni Lana? Tumango lamang ang mga ito. Pumunta po kami dito para linawin yung tungkol sa pagkakadawit ng pangalan ng kaibigan ko sa vlog po ni Lana. Ako nga po pala si Jeric. Ganun ba? Hindi naman siguro niya sasaktan ng anak ko. Saad ni Aming. Hindi na ito nagtaka pa dahil kinausap na siya ng kanyang asawa kanina patungkol sa viral video ni Lana. Hindi naman po. Nag-uusap lang po sila. Tama yan. Mabuti nga't nag-uusap sila. Para nang sa ganon, maayos nila ang hindi nila pagkakaunawaan. Abay, mali naman talaga yung ginawa ni Lana sa kaibigan mo. Pasensya na kayo, iho, ha? Pagpapaumanhin ni Esther. Clean up your mess, Lana. Or else? Humakbang ang dalaga papalapit sa kanya hanggang sa unti-unti naglapit ang kanilang mga mukha. Or else? What? Or else, I will. Nagtitigan sila sa isa't isa na talagang matirang matibay. Mula sa mata ay pababa ng pababa ang tingin ni Leandro. Napatigil ito sa may labi ng dalaga. Ngunit tila nakaramdam ng ilang si Lana, kaya dumistansya kaagad ito sa binata. At may napansin itong bangka na nakaangkla sa unahan. Sa'yo yan? Oo, bakit? Humarap ito kay Leandro at malawak ang ngiti. Tila ba may pinaplano itong hindi maganda? Sige, i-delete ko yung video at magvo-voice out ako kapag sinamahan mo akong hanapin ng mga sirena. Ano? Are you out of your mind? Hahanapin natin yung mga sirena? Well, hindi lang pala makapal yung mukha mo, no? Talagang baliw ka na. Whatever, baliw na kung baliw. Aniya at tumakbo papunta sa bangka ng binata at sumakay. Hoy Lana! Ano ba? Nagulat din ang mag-asawa sa kanilang nasaksihang eksena. Aming, anong ginagawa ni Lana? Saan siya pupunta? Nag-aalala lang saad ni Esther. Hayaan natin siya. Baka meron siyang gustong patunayan. Jeric, halika sa loob. Kalmadong wika ni Aming. Bakit po? Kasama ng kaibigan mo yung anak ko. So, i-hostage niyo po ako? Diretsahang tanong niya. Hoy pare, balikan mo ako dito! Walang nagawa si Leandro kundi samahan si Lana dahil pinalitaw na ng dalaga ang kanyang bangka. This is freaking insane. Are you stupid or what? Kanina ka pa ha? Nakakasakit ka na. Matapang na sabi ng dalaga. Well, masakit talaga ang katotohanan. Sino ba namang matinong tao na hahanapin ng isang bagay na sa libro lang makikita? Bulyaw ni Leandro habang pinapaandar ang bangka. Pwede kalmahan mo muna. Please lang. Let me handle this. Mabidyohan ko lang kahit buntot man lang ng sirena, magiging maayos na ang lahat. Yung problema nating dalawa, itatama ko yun. But for now, I badly need you. At biglang nahabag si Leandro sa pakiusap sa kanya ni Lana. Ramdam niya ang lungkot sa mukha nito habang umiikot ang paningin sa malawak na karagatan. Hindi muna sila nag-iimikan at parehong tumatakbo ang kanilang isipan.